Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Babalik na naman ngayon si Bay papunta doon sa trabaho niya. Si Bay lang mag-isa, wala nang kasama. Kaya shout out dyan sa inyo dito sa New Zealand especially, at saka lalo na sa mga lahat ng overseas Filipino worker sa buong mundo, di ba? Yan, magandang umaga sa inyo. Tapos ngayon medyo mainit at maaraw ngayon dito sa New Zealand. Pupunta tayo ng trabaho. Yung mga kasama ko naman dito, pero slight ano lang, dahil mga tumulong lang sa akin magbuhat. So yung medyo topic natin ngayon, yung issue natin doon sa mga status ng mga residente dito at saka hindi residente at saka mga working visa. Dahil kasi yung immigration natin, pero hindi to immigration advice kasi hindi naman tayo immigration, kaibigan advice lang to para doon sa mga tao rin na makakapag-prepare sila sa bawat ano nila, dahil mahirap na kung malipasan ng panahon tapos uli yung lahat, di ba? Napaka-importante dito pag i-share doon sa mga pamilya ninyo at saka mga parents ninyo at saka mga anak ninyo, kasi pares naman tayo pamilyado, lalo na sa mga residente ngayon dito na dito sa New Zealand. Baka magkaroon pa kumbaga ng kabiguan yung pagbabago ng batas dito kasi sa New Zealand, babigla-bigla, hindi kumbaga na notice. Di tulad nung una na medyo may information pa, so mga months before, so may notice, parang ganoon. Pero ngayon, katulad yung mga nakaraan araw lang, na bigla lang kumbaga na hindi na magiging okay kumbaga yung partner mo na madala rito. Tapos pangalawa, yung mga tao na bisahan, so hindi na may visa, na hindi na may renew, tulad yung mga karpintero, mga welder, mga mason, ibang kasi kung tutuusin, before yung mga nangyayari na yon, yung ginagawa kasi yung pagpapasok ng mga tao papunta dito sa New Zealand, yun yung pinaka dream kumbaga na makarating ang mga tao. Share ko lang sa inyo kasi yan, importante. Ngayon, ang nangyayari ngayon, bumaliktad yung panahon. Kasi yung dati kasi, kapag nabisahan ka dito sa New Zealand ng 2 years, 3 years, siyempre, pinagdaanan ko yan, kaya i-share ko lang. Hindi naman yan galing talaga na nag-advise ako ng na maging bawal, hindi ako. Kasi pinagdaanan mo eh. Dati, bisahan tayo ng 3 years, pag maubos kasi yung visa natin, 2 years o 3 years, 1 year, i-renew na yan ng company mo. So, ibig sabihin, hindi ka mamroblema dahil yung company na ang mag-renew, basta't nagustuhan ka. So maaaring magiging magpanibagong kontrata ka na naman, panibagong visa. So wala kang kaproblema-problema. Pero sa ngayon, bumaliktad yung panahon. Dahil na dati, i-renew ka, tapos papasok yung mga tao, madali aprobahan yung visa, mag-apply papunta rito sa New Zealand. Ngayon hindi, pabawas na. Kasi alam nyo kung bakit nasabi ko ng pabawas. Yung taong may visa dito, welder, karpintero, o kaya anuman skill na andito, mga scaffolder, may visa dito, hindi na i-renew. Ang mangyayari, pauwi na. So ngayon, yun ang sinasabi ko, na magbawas na ng babawas na naman ang karga galing dito sa New Zealand. Kasi hindi na i-renew eh. Kung hindi ka residente, kaya nga medyo nakakadismayado, yung hindi mga residente, yung mga working visa lang, medyo sabihin ko sa inyo, medyo tumagilid talaga dahil wala silang renew eh. Lalo na kung hindi accredited yung company na pagtatrabahuan. Kasi sa totoo lang, maraming mga tao na galing sila sa isang company na maganda ang trabaho nila, pero hindi accredited yung boss nila. Kumontak talaga sa akin, napakarami dahil nga accredited tayo. Ang problema, hindi ko rin sila matatanggap-tanggap kasi anong ibibigay ko na trabaho? Magtanggap lang ako ng tao na wala akong isahod at saka wala akong ibibigay na trabaho. Problema rin yung company ko. Kasi baka mawala pa tuloy yung yung parusa mapunta dito sa akin. Kaya hindi ko tinatanggap kumbaga yung kasi wala man akong maibibigay dahil mahina yung project.
parang nagiging self lang ako, nag self job lang ako dito ngayon sa New Zealand. Kaya yun ang pinaka-tricky ngayon, na yung tao na bisado na andito sa New Zealand, kung dati matapos yung visa mo, renew lang ulit, tikto. Ngayon hindi na, wala nang tikto. Pag matapos yan, uwi, ganun. Kasi lalong hinihigpitan nila kumbaga ang sistema, na instead na paanuhin yung tao kung kailan pangalawang renew tuloy ng visa, so wala ka nang hanapin dapat sa tao, dahil di ba natuto na yung tao, tumagal na, nakabisado na ang trabaho, at saka nagiging popular na siya sa trabaho, naging normalized na niya ang operasyon. Saka tuloy hingian ng English, IELTS, saka ibig sabihin, kung kailan tumagal, saka pala mabububo. Kung yung una magaling mag-English, habang pala tumatagal, hindi na magkarunong. Kaya hanapin na naman yun. Parang nag-expire. Di ba? Kabaliktaran yung mga nangyayari ngayon. Kaya, isa pa, mayroon na pong tip sa inyo na katulad yung sa mga natin, residente tayo dito sa New Zealand. Normal naman kasi yan. Hindi natin inaano na yung mga pinasok natin, mga dependent dito, mga anak natin, na kasi nangyayari yan na ang mga anak natin may mga syuta yan, normal yan, may mga yan sila doon sa Pilipinas. Ngayon, hindi man talaga, kasi ang pinakapamilya kasi talaga ikaw at saka sila, yung mga anak mo. Kaya yung mga anak mo, anak natin, kung mayroon man syuta yon, asawa o kaya mga kahit hindi pa mag-asawa doon, tapos may anak, kumbaga na mangyari, marami man yan. Tapos ang nangyayari, dinideclare mo kumbaga na kayo-kayo lang magpamilya. Tapos yung anak mo pala may panibagong pamilya. So, delikado yun. Kaya ang pinakamaganda rito, baka hindi nyo alam, baka yung mga anak ninyo, kasi syuta yan nila, hindi naman natin mapigilan, mag-lodge yan sila ng application papunta dito sa New Zealand. Ngayon magpipeedback yan sa'yo kasi ikaw yung principal. Kaya yun ang mag-iingat tayo dyan, dahil sagasa talaga yan, babalik yan, baka mapurnada ang lahat. Tip lang yan, diba, para sa kasiguraduhan. Hindi naman lahat, pero wag nyo akong maliin. At least kung hindi man yan talaga nag-perfect, very close na maaring mangyayari yun. Ang pinakamagandang dyan, wag ninyong pabayaan yung mga anak ninyo, na kapag andito sila sa New Zealand, kung sino yung kasama ninyo sa dependent na pamilya ninyo, lalo na yung iba, mga mataas na edad, huwag ninyo pabayaan na mahina yung communication ninyo sa bawat isa. Kasi marami pa naman dito sa New Zealand na bumukod sila ng tirahan, bumukod sila ng bahay, hindi sumasama sa iyo, pero naka-under yan sa iyo, ikaw ang principal. Kapag yan nag-lodge yan ng hindi mo alam, madadali ka na ngayon. Kaya dapat dyan, yung communication nyo palagi doon between sa anak nyo, good palagi, para masusuri mo kung ano ba yung mga ginagawa mo na hindi ko alam, baka maaring magiging problema. So kailangan ipaalam mo sa akin kung ano man yung hindi sa inaayawan mo, kailangan natin maplano, hindi tayo marong move. Kasi kapag narong move ka, one mistake ka lang talaga. Kaya yun lang yung maitip doon, na napaka-importante yun para sa ng mga tao. Kaya nga doon sa mga working visa na ganun ang nangyayari, imbis na nangarap sila ng na hopeless sila, parang ganun. Kaya pasensya na talaga doon, makikiramay na lang tayo sa problema ng Kaya yung iba imbis na wala silang mga pathway to residence, lalo nang nawalan pa. Kaya napakabigat. Kaya medyo kasi sa totoo lang, kung mababawi pa nila itong desisyon ng pagka-residente dahil doon sa COVID, babawiin talaga nila, kaso mahihiya sila. Kaya hindi nila babawiin dahil siyempre nakikita ninyo yung dito ngayon sa New Zealand, di ba? Wala talaga sila magagawa. Kaya ang ginagawa nila, humigpit. Tingnan mo, kung kailan ka tumagal, mag-renew na, i-renew ka na ng kumpanya, i-renew ka na ng amo mo ng kumpanya. Tingnan mo, ang immigration, ipa-IELTS ka. Samantala, yung kausap mo yung amo mo, di ba? Isipin ninyo yun, di ba? Yun ang natin na mababantayan natin. Bakit ganun? O sige, hanggang dito na lang ako kasi go back to work ako, ha? Hindi na ako magano ng
At least yun na lang yung pinaka maagang pag-uusap natin. At least may share lang tayo para doon sa kabutihan. Kaya sige, shout out sa inyo. At kung nagustuhan naman ninyo yung daldalan ko dito, paki-share na lang at saka paki-like na lang para bukas mayroon tayong pag-usapan bukas. Sige, maraming salamat sa inyo mga kapwa ko Pilipino dito sa New Zealand. Bye bye.